Nako, kumpirmado. Matindi ho ito mga kababayan. Sabi ko siguro nito si DILG Secretary John Vic Remulla, yarin lamang na paghahalataan na kami. Aamin na ako. Tangkang pagsuhol ng 1 bilyon sa magkapatid na Remulla. Binulgar ho nitong si John Vic. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Mabigat ho. Mabigat ho ang guest ng mga banateros dito sa video na to. Walang iba kung hindi itong si Gob Chavit. Palakpakan ho natin. Matindi ho yan mga kababayan. No? Itong si Gob Chavit. Isa sa mga pinag-iinitan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ito kasi, ganito ho kasi yan mga kababayan. Para sa mga Talyanista at Ensaymada na kung saan sinasabi nila itong si Gob Chavit nasaktan lamang yan dahil ika nga inatsupera. Hindi ho yun. Matagal na hong advokasya nitong si Gob Chavit na tulungan ng ating mga kababayan. Ha? Ngayon dito sa mga nangyayari na to, talagang kung magsalita man niyang mama na yan, talagang papakinggan ho yan dahil noon pa man, talagang napakasinsero na ho niyan pagka sinabi niyang gusto niyang tumulong sa ating mga kababayan. Rumekta ho tayo sa pag-amin nitong si John Vic Remulla na tinangka daw ho silang suhulan ng 1 bilyon silang dalawang magkapatid. Hindi na galing sa ating yan. Ang galing ho mismo yan dito kay isa sa mga most hated government official ngayong mga panahon na to. Kasi kung hindi ka hate ng mga kababayan natin, ba't pinagdarasal ka na magurgur ka na, di ba? Yun lang naman yun. Pero ako hindi ko pinagdarasal. Isa rin yung mama na yan. Gusto ko ring makita niya yung pagiging presidente ni Bibi Sara. Di ba, gobernador din dati yan. Ito, gobernador din ho ito. Kung naalala nyo, ito yung nagsabi na yung nung namigay ng ayuda itong si Martin Romualdez dun sa lugar niya, 1 bilyong piso, wala pang lagay sa akin yan. Narinig nyo siguro yung niya na yun, yung mga litanya niya na yun. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. So, linawin ko lang. Yung 1 billion hindi para sa inyo technically, kundi para kay Ombudsman? Sa aming dalawa. Hati daw kayo ron, kayo na bahala. Opo. I swear on my children's lives, talagang inoferan talaga ako. Nakaknanto ko. Pati mga anak mo, dinamay mo dyan, Brad. Wala naman nagsasabing hindi totoo yung sinasabi mo. Di ba? Hindi ko naman. Mga kababayan natin dito, di rin naman nila sinasabi na hindi totoo yung sinasabi na yan ni John Vic Remulla na tinangka silang suhulan. Doon lang ho tayo sa parte na tinanggap ba o hindi. Yun lang ang hindi natin sigurado dyan. Di ba? Di ko sinasabing tinanggap nila. Okay? Di tayo nagpapakalat ng fake news dito. Okay? Hindi natin sinasabi dito na tinanggap nila yung 1 bilyon na inoffer sa kanila. Ang problema natin dito, gayong tinangka pala kayong suhulan, ba't hindi kayo nagsagawa ng entrapment operation? Para nga talagang malaman na, kasi kung ikaw nanunuhol dito sa napakalaking issue na to na yumayanig ang ating bansa at na kung saan nakukompromiso ang ating ekonomiya, ba dapat ipakulong na yung mga nanunuhol na yan? Ang unang tanong dyan, saan galing yung pera na yan na pinanunuhol nyo sa amin? Diba? Sino yung amo nyo na yan na tinatangka kaming suhulan? Kasi mga ano lang yan, mga runner lang yan, yung mga ano na yan, yung mga mensahero lang yung mga yan, di ba? Dapat, Secretary John Vic, sa inyo DILG, galing DOJ ang kapatid mo, hawak ang NBI, dati, nasa ombudsman siya ngayon, anak ng Petrang Garapata, dapat nagkasakay ng entrapment operation. Anak ng tokwa doon sa tag 50,000, 100,000 na nanunuhol sa mga government official. Nagkakasa sila ng entrapment operation doon sa 1 bilyon. Ganun-ganun na lamang na ibabalita mo sa amin na tinangka kaming suhulan. Pero hindi ko tinanggap. Hindi namin pinansin. I swear to my children's grave. Children's life. Grave tuloy. Diba? Yun ang malabo doon. Kaya ang ating mga kababayan ngayon, diskumpyado kung tinanggap nyo nga ba o hindi. Kasi kung ang sinasabi nila para manahimik kayo, ang suhol na yan para manahimik kayo dito sa mga issue ng mga maanumalyang flood control project. Ang problema dito kay Boying Remulla, yung mga nagbubulgar dito sa partikular na issue na to, siya naman binabanatan niya. Sa gayong paraan,
madadivert ang atensyon ng ating mga kababayan mula dito sa mga maanumalyang flood control project papunta dito kay Congressman Leandro Libiste. Palakpakan. Di ba? Yun ang nangyayari dito. So, ang tanong dito, tinanggap ba o hindi tinanggap ng mga Remulla yung 1 bilyon na yan? Walang nakakaalam, pero sinabi niya, hindi niya tinanggap. Pero hindi ko natin alam, nandun ba tayo? Hindi naman natin nakita. Sinasabi lang naman yan ni Secretary John Vic. Kung hindi niya tinanggap, di mabuti, palakpakan. Hindi niya tinanggap Pero naiiba ang usapan. Hindi nila tinanggap yung 1 billion. Pero yung issue ng mga maanumalyang flood control project, yung mga proponent na gustong ibulgar nitong si Congressman Leandro Libiste, ika nga, yung nagbubulgar, siya naman ngayon ang binabanatan at kung ano-anong multa at prangkisa ang binubuksang usapan ngayong mga panahon na to. Di ba? Secretary John Vic? Kaya kung mapaisip man ng ating mga kababayan, hindi ko sinasabi dito na tinanggap nila ha. Ito kumbaga yung mga nababasa lang nating comment sa social media na kung saan medyo diskumpiyado ang ating mga kababayan sa mga sinasabi na yan itong si John Vic Remulla. Yun ang pinakaunang tanong. Bakit hindi kayo nagkasa ng entrapment operation? Gayong maliwanag na 1 bilyon yan Matindi ho yan. Ibig sabihin kung kaya mong manuhol ng 1 bilyon, ibig sabihin isa ka sa mga main character dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Kaya naman, dito sa bahagi ng video natin na to, rumekta na tayo dito kay Manong Chavit. Manong Chavit! Silang pa. Pero marami naman silang flood control. Si pera yun. Kaya niyang bayaran. Sa tingin niyo po, kayang-kaya. Kayang-kaya. Bayaran ni Atty. Claire. Ay po sir, di ba madalas din yung pong medyo nababanggit itong si Yusik Claire. Sa tingin niyo po ba talagang itong si Yusik Claire ay isa sa mga dahilan kung bakit itong administrasyon ni Marcos talaga naman nagkakaroon ng ganyang trust rating na -3? Kasi nung araw, against Marcos yan, dami ng banat, walang alam, dami siya sabi. Tapos, nung inoffer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion, bumaliktad kagad. So, anong kredibilidad niya ngayon magsalita na para kay Marcos? Siya binabanatan, masamang tao yan si Marcos, masama, biglang mabait si Marcos. So, walang credibility yung mga taong ganyan. Hindi na. So sa tingin nyo, Manong Chavit, yung 2.4 billion napunta sa kanya. Posibleng napunta sa kanya. Ang budget nila sa opisina nila. Ewan ko kung meron din allocable. Ano yun? Isang taon o yun ang talagang buong budget hanggat Budget nila yun. sa kabuuan? Isang taon yun, sa isang taon. Isang taon, no? Aba, malaki pala, 2.4 billion. Magkano kaya kay Auntie Claire doon? Yung iba pa sweldo nun. Iba pa sweldo. Paano ka babaliktad agad? Malaki usapan. So, yung sinampang 110 million, kaya panis. Kaya. Nako. Kayo po, Manong Chavit, kayo nakita nyo na po ang maraming presidenteng dumaan. At nakita nyo na rin po yung klase ng mensahe ang binibigay ng mga administrasyon. Sa tingin nyo po ba itong administrasyon na ito, tama lang ang kanilang mensaheng binibigay sa tao? O ano ang mga pagkukulang na sa tingin nyo sana'y nagawa nila para at least medyo yung mga tao naman ay maging kumpiyansa sa gobyerno? Wala nang kredibilidad ang presidente dahil ang survey sa kanya, -20 na eh. So, hindi totoo yung mga 27. sinasabi na nakagawa siya ng 5,500 more than 5,500 na flood control project. Ni isa, wala akong makita nag-iimbestiga kami sa iba-ibang probinsya. Wala yung 5,500 na sinasabi niya. So, inumpisan nila yan, paggawa ng pera, 23, 24, 25. Na pinakamalaki na 25. So, Manong, bilang si Marcos Jr. ay tiga Ilocos Norte, ano po bang mga magagandang nagawa doon ni Marcos Jr. sa mismong lugar niya? Well, sa nakita ko, walang maganda dahil tanong-tanong ako doon sa mga mayors. Talagang palpak lahat yung mga ghost project. Paano hindi maging ghost project? Dahil, halimbawa, yung kay Diskaya, 3.2
4 billion ang binigay. Bayad siya kagad ng 25%. Yun ang para kay Presidente. So, si Diskaya, pagbayad, ipapasa niya dahil napakarami. Pero binabayaran agad siya ng Public Roads and Highways. Kaya madali silang ng pundo dahil bayad lahat. So sa madaling salita, Manong Chavit, yung sa Ilocos Norte, involved din na contractor itong si Diskaya. Ngayon, kasi may kaso si Diskaya eh. Bakit hindi iniimbestigahan ng presidente kung siya yung... Si Diskaya nagsasabi totoo. Siya unang inimbestiga eh. So, lahat yung sinabi niya totoo. Kaya, kinulong. Dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam yung mga project. Dahil nagsasabi ito totoo, siya ang sinampa ng kaso. Dahil ayaw niyang bumaliktad. Yun. Siya sabi ang totoo. Unang-una sinabi niya, sino mga binigyan yung pera? Unang binanggit, si Calatrava. Sino si Calatrava? Siyang USEC or USEC ng Office of the President sa Visayas. Siya ang tumatanggap ng mga 25%. Sabi ni Diskaya. Nung sinabi yun sa ICI, huwag mo ilagay yan, sabi. Dahil si Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Ayun. So may Oo. connection pala So, talaga. May connection pala. yung chairman ng ICI, siya nagsasabi. Kaya wala nang kredibilidad yun. Nag-alisa na nga lahat yung ICI na yan. So ibig sabihin, Manong, kahit na may sabihin yung sa ICI against to president, pinapa-cancel ganun kasi sabi Kaya pa-cancel. Like yung sinabi niya, huwag niyo pwede bigay yan. Tiyanggal. Tapos sinabi pa, nagbigay kami ng 20 million kay Speaker Martin Romualdez, pinagawa yung radio station niya. Tinanggal din. So, pinipili lang ilagay yun. Kanina pag-usapan po natin yung 5,500 na flood control project. May pinapalabas sila ngayon na mali daw po yung figure na ibinigay ni dating Secretary Bunoan kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yun po ang iniimbestigahan nila ngayon. Ano masasabi niyo po doon? Well, bago siya nagsalita, kung totoo yan, dapat presidente siya, wala siyang alam. Si Claire Castro na nagsabi niyan, wala siyang alam. Totoo yung sinasabi ni Claire Castro na walang alam. Sa tingin niyo po ba, Pero nakikita ko na yung hindi ganito yung aurahan nitong si Manong Chavit dati. Hindi ganito. Parang stress yung mukha niya ngayong mga panahon na to. Sa totoo lang. Parang stress ang pagmumukha nitong si Manong Chavit. No? Ano kaya ang pinaplano nitong mga walang yana to kay Manong Chavit? eto kayo, kilala nyo na po ang pamilya Marcos. Sa tingin nyo, totoong wala siyang alam o siya ang mastermind talaga ng lahat ng nangyayari ngayon? Siya ang mastermind. Paano makagawa ng ganun kalaki? Hindi na mapapagtakpan yan sa laki ng ginawa nila. Buong Pilipinas yan eh. Wala kang makita matinong project. So, alam niya lahat yan. Nung tatlo nag-uusap noon, dalawa lang muna sila. Saldit saka hindi niya binuko yung mga senador. So, ginawa niya, gumawa pa sila ng pera. Kasi alam niya senador siya noon eh. May kaso nga siya eh. Kay, ano ba yun? Napoles? Napoles. May kaso rin siya, alam niya. Active pa po yun hanggang ngayon, yung kaso na yun. Siyempre, wala man na nakakasuhan ng senador eh. Bagay. So, kasuhan mo isa, dapat lahat. Dahil ginagawa niya yan nung araw pa. So Manong, Noon pa ibig nga, sabihin akala ko na. yung pinapakita ngayon ni Bongbong Marcos na anti-corruption daw siya, pakitang tao lang talaga. Pakita tao lang yan. Oo. Kasi, Corruption, mas masahol pa sa tatay niya eh. Ang tatay niya nandun sa Guinness Book of Record. The biggest robbery of government. Akala ko nung tinulungan ko, ayusin niya yon. Hindi, nilampasan pa eh. So yung record sa Guinness, lagpas na ngayon. Lagpas Tatlong na. taon pa lang. Dapat ilagay din sa Guinness Book of Record. mas malupit dapat siya. At saka, yung sinasabi nyo dun sa isa yung interview na pagkapanalo ni Bongbong Marcos, parang hindi na kayo kilala.
'Di ba? Ano? Parang hindi na kayo kaagad kilala nung nanalo siya, parang alam mo yun, yung dead man na. Yun nga, nagtataka dahil unang labas namin sa Japan, in-snap na ako. So, iniisip ko, ang aga naman, wala naman intriga, ba't kaya? So, pinag-aralan ko. Kaya pala ginanon ako dahil meron na silang gagawin na kalukuhan. Mabubuo ito po, ko yun. Ano. Sa tingin niyo po ba itong ginagawa ni Attorney, yung si Claire Castro ay nakakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos o lalong nakakasira? Kasi Walang kredibilidad si Claire Castro. Nasa-record, siya nagsasabi na walang alam si Marcos. yun dati. Bongbong Marcos. Oo, walang alam yan. Walang alam. Totoo yung sinasabi niya. Pero ngayon po, kinu-question niya yung legalidad daw ng cyber libel case na ikinakaso sa kanya ni Congressman Liviste. Problema na niya yun. May tanong. Eto Manong, total, 'di ba? Sinabi niyo na rin naman po na nakakasama kayo noon ni Marcos Jr. lalong-lalo na nung halalan, isa kayo sa tumulong sa kanya, tumulong para sa pangangandidato nung halalan. Kasi 'di ba, may nilabas na etong si Amy Marcos na yang si Marcos Jr. nga daw ay gumagamit ng droga. Kayo po ba, may mga time po ba na namataan nyo na may ginagawang kababalagan? Mayroon pinapakitang video. Ewan ko, baka February daw ilalabas. Yung mga, ano niya, February. May video ulit? Kaya, yung rally sa February, tinatanong ko nga, ako nagko-coordinate lang. Lahat yung against sa grabbing corruption, against sa gobyerno. So, kailangan sama-sama lahat para... Pero may tanong ako. Matagal mo na nakakasama sila Marcos, di ba? Hindi naman. Pero one time ba na pansin mo na gumagamit na ako? Ano sa tingin? Nahuli mo na ba? Nahuli mo na? Yun ang naririnig ko. Dahil kapitbahay lang namin, yun naririnig ko. Kasi hindi ko mikibo yan, so mga ganyan talagang may ginagawa. Lalong-lalo na si First Lady dahil nga nahuli sila sa LA, sa Beverly Hills. Dokumentado yun. Tsaka 12 hours bago sinabi, bawal yun. Dapat pag may krimen o namatay, agad-agad sabihin. Tama. Lilinis muna nila. Ang report ng mga pulis, lilinis nila pero marami pa rin nagkalat na cocaine. Ay, grabe. So talagang nagdadasal. So, manong yung kaso nila sa Amerika, nung nagkaroon ng kaso nun, absent na naman yun? Wala na yun. Hindi ko alam kung anong usapan dahil... Kasi Amerika yun, manong eh. Iba yun eh. Di ba? Pero at that time, kailangan nila tayo dahil nga maglalaban ang China at Taiwan, kailangan nilang bases dito. Okay. So ito, Manong, alam natin, parang kayo po is yung naging triggering factor noong nangyari kay Erap dati, kay Erap Estrada. Ngayon, sinasabi nila na parang sinusubukan mo daw uli gawin yung ginawa mo kay Erap Estrada sa kasalukuyang administrasyon. At sabi nila, parang hindi na daw uubra kasi iba daw ang sitwasyon ngayon kaysa noon. Ano po masasabi? Hindi. Mas mahirap noong kay Erap dahil nga ako lang ang mag-isa noon sa daming sumusuporta kay Erap noon. Eto, tao na mismong galit eh. Mas madali dito. Oras na lang palagay ko itong susunod na buwan, baka may milagro na mangyayari. Dahil bagsak na talaga yan. Talagang baka may mangyayari Saka na. manong, kahit mga bata, alam na magnanakaw siya eh. No? Oo. Kahit mga bata, high school, alam eh. Oo. Yung nga sinasabi ko, Totoo naman yun, yung sinasabi ni Sir Jack. Ano na eh, yung tipong usapan na sa kanto, usapan na sa sari-sari store, di ba? Yung mga nagiinuman. Hindi na ito yung tipong issue, yung chismis na kung saan pinag-uusapan lang dun sa mga mahihilig sa politika. Yung sumusubaybay sa politika sa ating bansa. Hindi ho ganun ang suma dito eh. Yung mga umpukan sa tabi ng daan, yan na ho ang paksa nila kung gaano katindi magnakaw itong pamilya Marcos na to. ngayon, talaga, sa totoo lang. yung Divine Providence, Magnanakaw na 40 years pa. ngayon, yung mula na patapsik ang tatay niya.
Sa Biblia, number 40, ano yan? Completion. Ha? Completion. Yung completion, ibig sabihin, 40, number 40 is a completion and a start of a new beginning. 20 days, 40 days nagpasting si Jesus Christ. 40 days nagpasting si Moses bago tanggapin yung Ten Commandments. 40 days it rained day and night for 40 days during the time of Noah. 40 years, nagliwali yung mga was the deserts, ang mga So, Israelites. Manong, Maraming 40 years yan. At ika-40th year ngayon, bago nung napatalsik si former President. So, Manong, ugma talaga, ngayong taon, Parang repeating itself. History is repeating itself. wala na talaga sa kawala, Manong, no? Palagay ko, Alam na! Alam nyo na, mga kaibigan. Wala na tayo mag-uusapan. saka nung napatalsik si former President Marcos, 68 si Bongbong ngayon. Pareho na. Kaya, divine providence. Kaya nga. History Maganda is yan. repeating itself. Kaya. Matatapos na ang paghihirap namin. Matatapos. Pero bago tayo mapunta dyan, mag-break po muna tayo mga kapartner. Huwag po kayong aalis at Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nako, samantalahin na natin habang nasa laya pa si Governor. Kasi, hindi, kaya ako naman nasabi, napakatindi ng mga akusasyon na binibitawan niya at alam naman natin, kasama ni Congressman Barzaga, ni Leandro Leviste, ni General Pokis, may ina-expect po ba kayo na mga kaso na darating sa inyo? Kasi parang sinasabi nila, hindi ba, magkakaso sila. Pero kung ano yung sinasabi nila, walang katotohanan yun, yung bintang-bintang nila. Kinakalkal nila ako, pero kung totoo yung bintang nila, hindi na kailangan ng hearing. Papakulo ako. Panira lang nila sa akin yan. Pero hindi po ba kayo natatakot dahil kasi kung ano natin ng kasaysayan, si Marcos Sr., ganyan ang ginagawa pag may oposisyon, talagang pinakukulong. Dinidispatch Ngayon, talaga. ganun din Ganun din. ang format. Lahat ng nag-o-oppose sa kanya, pinapakasuhan. Lahat, katulad nga niya nabanggit, sila Congressman Libiste, sila Barzaga. Ngayon talagang medyo kinakasuhan sila. Kayo ba? Hindi ba kayo natatakot na one day, ipahuli na lang kayo for maybe sedition or inciting to sedition? Kung totoo, okay lang. Wala naman akong kasalanan eh. Ba't ako sasama? Sino mag-aalaga po ng mga wari-arian yun sa Ilocos Sur niya? Ang laki ng balwa Ako na. ni Manong eh. Ako na. Ikaw na. Wala naman malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawa. Manong Chavit, kung nangangailangan ka ng assistant nitong si Sir Jack, pwede ako. Magpipresenta na ako dyan. Sir Jack, tayo nang bahala doon sa tayo mag-aalaga doon sa mga ostrich saka mga dinosaur nitong si Manong Chavit. Meron ho kasi yan, parang farm. Ako na magpapakain doon sa mga tigret leon. Kasalanan. Hindi kagaya nila parang ginagago ng tao eh. Ang liwanag na silang may gawa, sila pa nagbibintang. Pero yung mga bashers nyo, sinasabi na Troll yan. Oo, yung mga troll nyo sinasabi. Army. Pero syempre maganda, sagutin pa rin natin. Sinasabi nila na, nako, si Governor Chavit Singson, lahat naman ng presidente, ginanyan yan eh. Mula pa nung una hanggang ngayon, yan din ang kanina nga natanong nyo yung kay former President Erap Estrada. And ngayon, sabi kasi, dati naman daw kayong loyalista, bigla kayong bigla kayong kumakalaban na ngayon dahil hindi kayo nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Hindi. Tinanong nga ako anong gusto ko noon eh. Wala ka ako. At saka hindi ako loyalist. Kalaban ko nga si Bongbong nung panahon ni Erap eh. Nagpatulong lang ngayon nung eleksyon niya. Paano mo nakalaban si Bongbong? Ilocos Norte ka, Ilocos Sur ka. Paano mo? Sumuporta kay Erap nung nag-away kami ni paring Erap. Okay. Kala ko sinakakop kayo ng Marcos eh. Hindi. Diba? Yung nga mali yung iba na solid north daw, blind followers daw kami ni Marcos. Hindi totoo yan. Hindi kami blind followers of anybody. Because we will follow any leader whom we believe that could lead our country. Kasi sino?
Huwag lang magdanakaw. Manong Chavit, dugtungan ko yung sinabi kanina ni Boss Dada kasi meron nga nagsasabi na mahina na ngayon si Manong Chavit. Hindi na uubra yung ginawa niya dati kay Erap. Pero meron din ako nadidinig na ito ang main man ngayon. Ito, dito posible makukuha natin yung matagal na nating inaantay. And possibly, yun nga, sinasabi 2026. Ngayon, Manong Chavit, kanina nabanggit natin, malapit na yung inaantay ng marami, no? Pero kayo, ano pa ba ang inaantay natin para makuha natin itong tagumpay na to? Naniniwala ko sa milagro. Pero kung sasabihin dito, baga sa poker, bakit mo papakita ang baraha mo? Tama. Hindi pwede sabihin dito. Mapaghahandaan ka. So meron tayong malaking Kumbaga matatanggalan ka ng salawal. Oh. Ano yan, kumbaga yung barahang pinanghahawakan ni Manong Chavit na hindi ho natin alam kung anong klaseng baraha yung mga yan. Tayo ay umaasa na talagang dito sa taon na to, 2026, matapos na ho sana ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino dito sa mga siraulong nasa Malacanang na to. inaantay ni You're not show your card. Hindi talo ka na. Mainam. Ba't natin babanggitin dito yung darating na Secret lang. February. Pero February, maganda yung buwan na yan. Nagkataon na nangyari na noon na puro 4. Nangyari yata 2015. Puro 4 ang Lunes, 4 ang 4 hanggang lahat ng araw, 4. Parang connected sa sinasabi kong Divine Providence number 40. Dahil 40 years naghari 40 years naghari si Solomon, King David, 40 years. Si Moses, 40 years. Ika-48 year ngayon ni Marcos na napatanggal. So, nagkataon na 68 noon, 68 din ni Marcos ngayon. So, divine providence ka ako. Kaya naniniwala ko na may milagro mangyayari sa February. So, nagtutugma po, ano. Pero, Nagtutugma. doon sa last na press ko ninyo po, Gov, nasabi nyo na may one time, big time. Ayun po ba, Yes. tutuloy pa, or... Tinatanong ko lang, ako nagko-coordinate lang sa lahat ng mga ayaw sa graft and corruption. Sa mga military nga ako, mas madali kung ang hinihingi ko lang sa kanila, huwag mag-withdraw ng support. Sabihin lang ng ayaw nila ang graft and corruption. Kung di nila masabi, ibig sabihin, tinutolerate nila ang graft and corruption. Kasimple lang eh. Sabihin lang nila, ayaw namin ang graft and corruption. Tapos na. Wala. Salensyo sila, so kako nga ang silence means tolerating. Silence means betrayal. So, at ang masama sa lahat, for the first time ever, 2025, zero ang PhilHealth. Ang PhilHealth, kontribusyon ng tao yan eh. Mga pulis, mga malilit na tao, empleyado, pera nila yan. 89 billion kinuha, pinabalik sa Treasury, sa National Treasury. At, siyempre, nung ginawa yung budget, tatawagin yung department, o PhilHealth, ano mo, humingi sila uli. Pero kinuha eh, 74 billion. Nasa NEP yan. At NEP, yan ang, ni Presidente, budget niya. Sa tinatawag lahat ng mga department, siya makikialam sa lahat yan. Hindi ikot yan kung di niya pirmahan. So, alam niya lahat. Nung napunta sa Congress, nando yung 74 billion na ni PhilHealth. Napunta sa Senate, nando yon 74 billion hinihingi ng PhilHealth. Napunta sa BICAM, nandun. Napunta sa proposed GAA, nandun. Pagbalik sa kanya, tinanggal niya. Kaya walang konsensya eh. Kaya 25-0, kawawa yung mga tao. Pera ng tao yan, walang magamit. Pero sinasabi niya, meron siyang zero billing, ha, Gov? Nasaan? Wala. Sinungaling yan. sa Ilocosur, libre ang 8 ospital namin, libre lahat. Sana magawa rin niya yan. Para di hirap ang tao. At Gov, sinasabi niya rin, diba, nung nakaraan na ibabalik niya daw yung 60 billion
Eh mukhang hanggang ngayon nata, hindi pa. Wala nang, yun lang, latest, mula nung umupo, yung excise tax ng industry namin na tabako, buong North, walang binayad. Yung buong term niya, 23, 24, 25, 26, wala pa re-release. Billions yun na dapat pang suporta namin sa mga farmers namin sa tabako. Tabako is one of the pillars of our economy, national economy. So dapat i-release yun para maituro namin sa mga farmers para matulungan namin mga farmers. Dadami ang taxes pagka gano'n. Pero wala, hindi siya binigay. Trillion na nga ang budget eh. Ewan ko kung saan din na lang pera, nawawala eh. So may magnanakaw sa gobyerno. Gob, kasi ganito, ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, parang, sige, alam namin na corrupt si Marcos, magnanakaw ang gobyerno, kaya lang, ayaw namin kay BP Sara eh. Kaya tuloy, nagkakaroon ng division, napopolarize po ang mga tao, dahil even if nare-realize nila this is the most corrupt government na nangyari sa Pilipinas, ayaw nilang bumaba si Marcos dahil kay BP Sara Duterte. Anong mensahe nyo sa mga taong ganun ng klase ng thinking? Well, dapat sama-sama tayo lahat ngayon. Ang lahat ng kalukuhan ngayon, mastermind si Marcos. Kasama niya si Martin Romualdez Hindi yan, dyan. Oh. Kailangan lahat ng may kaso, makasuhan. Correct. Ako wala akong pinapanigan. Pero dapat lang makasuhan lahat ng may kaso. Basta matanggal lahat yung mga korap. Sa tingin niyo po, Gob, may pag-asa pa yung Pilipinas? Kasi masyadong lubog na tayo eh. Naunahan na tayo ng mga kalapit nating bansa. Yung ibang bansa na nag-aaral sa atin, nandun na sila sa taas, tayo nandito pa rin. So now, ang Pilipinas mo may pag-asa pang umunlad, katulad ng kalapit nating Mahirapan bansa. tayo. Maski na suportahan pa military itong administrasyon ni Bongbong Marcos, mahirap na dahil yung foreign investment, sobrang baba. Hindi magtali ang ekonomiya eh. Sa dami ng kinukuha. Hindi na magtatali. Hindi na pwede pandarin. Wala ng pera. So kahit na... 2 trillion pare ang binabayaran natin every year. Sa 17 trillion na utang na natin. Pataas pa ng pataas. Wala na mangyayari sa atin dyan. Maski suportahan pa military siya, bagsak tayo. Kaya kung maintindihan lang sana mga military, police, Wala na. sabihin lang nila na ayaw nilang grappling corruption. Happy na tayo. Bakit sila salensyon? Hindi maganda yun kung ano. Kaya nangigiusap pa rin ako sa mga pulis. Wala na ho mga kababayan. Sa totoo lang, no, tayo, hanggat maaari, nananalangin tayo dahil wala naman ho tayong ibang pupuntahan na bansa. Ito lang ho ang bansa na meron tayo. Diba? Hindi ho tayo kagaya nitong sila Martin Romualdez, sila Marcos Jr. Kahit saan magpuntang bansa yan, hindi na ho mauubos ang pera ng mga yan. Kahit yung mga kaapu-apuhan nila, hindi na magsiaral, hindi ho maghihirap yung mga yan. Sobrang dami ho talaga nilang pera. Ngayon tayo mga mahihirap dito, tayo ho talagang mga maaapektuhan, mga maiiwan sa Pilipinas. Kawawa ho sa bayan ng Pilipino. At yung pera dapat sana na ika nga hindi tayo umabot dito sa punto na to, ibinulsa ho lahat ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Para sa mga congressman, mga gabinete, mga senador na nakinabang sa pera ng sambayanan, mapa-MOO man yan. Diba yung hindi nila liniliquidate na pondo na kinukuha nila buwan-buwan dyan sa House of Representatives, mapa-ghost project man yan, mapa-suhol man yan, o kung ano pa man yan, pabor na ibinigay para ika nga hindi pumabor sa sambayan ng Pilipino ang mga polisiya nitong administrasyon na to. Yan ho, lahat kayo kasangkot kung sakaling ika nga talagang lumubog ang Pilipinas. Ito kasi, alam nyo mga kababayan, kung lumubog ang Pilipinas, kayo dapat ang sisihin dyan. Ngayon, kung iniiwasan ho nila na mangyari yung mga nangyari sa ibang bansa, pagka ho bumagsak talaga, tuluyan, ika nga
nayari tayo dito sa ano na to, ang ating ekonomiya. Actually, sadsad na. Siguro ngayong mga panahon na to, dahil ang palitan niya, ang Forex, tinutukoy nitong si Manong Chavit. Ngayon pa lang yan, pero later on, talagang mararamdaman na ho natin. Actually, ngayon, ramdam na ng mga kababayan natin yaang epekto ng pagsadsad ng ekonomiya natin na yan. Sa mga susunod na buwan, dito sa first quarter na to, yung projection, kung ano man yan, sinasabi ng DBM na maganda magiging ekonomiya natin. Napakalaki kong kasinungalingan. Hindi ho natin nakikita yan, di ba? Ngayon, kung sakaling umabot tayo doon sa punto na yon, dapat maghanda-handa ang administrasyon na to. Pagka ang Pilipino ay nagutom, kung ano-ano na pumapasok sa utak ng tao, yun lang ang wag mong gawin sa tao. Huwag mo lang gutumin. Pag nagutom yan, ika nga ibang usapan na yan. Pag gutom ang tao, mainit ang ulo. Kahit sa bahay ho mga kababayan, alam nyo yan. Di ba? Pagka medyo gutom ka dyan, medyo medyo wala ka sa kondisyon. Pero pagka busog ka, kahit na medyo merong problema, ay nakangiti ka pa dyan. Diba? Pero pagka ikaw gutom, medyo may problema tayo dyan. Diba? Kaya huwag niyong gutumin ang sambay ng Pilipino. At dito sa trajectory na to ng ating ekonomiya, pupunta tayo doon sa kung saan marami talagang magugutom na mga Pilipino. Mga military, na mag-isip-isip sila dahil future ng mga kabataan ko. May mga anak din sila May anak lahat yan. So, future ng mga kinabukasan, mga kabataan to. Dapat i-denounce nila ang graft and corruption. So option ba sa'yo, Gov, yung, kasi nahuli natin yung kanilang corruption for 23, 24, and 25. And then, itong 2026, sabi nila, nilinis na nila, mukhang mahihirapan na silang mangurakot dahil nakatutok na rin ang taong bayan Hindi ba option na, okay, magtatrabaho kami for 26, 27, and 2028. Magde-denounce ng ang military or uniformed personnel na okay, ayaw namin ng corruption and then mangangako siya na magtatrabaho. Option ba sa'yo na, o sige, trabaho ka? Hindi. Sa ginawa, isuli niya ang pera. Ninakaw nila. Isuli nila ang pera, ninakaw nila. Si Saldi ko, hindi makagawa yan kung wala silang approval. Paano maging chairman ng pinaka-importante sa Congress? Si Saldi ko ang chairman. Sila rin ang may gawa. Nagsosoli naman daw, Gov, yung mga DPWH secretary, hindi naman daw siya nagnakaw, kundi yung mga taga-DPWH. Sila So, ginamit hindi pa ba yun? niya. Mga contractor, mga engineers, ginamit niya lahat yan. Nakuha lang yung pera Na-deliver na ni Saldi ko So, binibintang niya sa lahat. Alam niya kasi na kung justice lang o kung system natin, magagandang batas natin pero ang sistema baliwala Sabi mo nga, wala na. Sabi nga, tignan nyo yung latest na abroad dyan sa Dubai. Hindi niya parang nakadrugs dahil hindi niya Banggit. Yung United Arab Emirates. United Arab Emirates. Nakakapagtaka doon, Manong, mas maayos pang magsalita si Jack kaysa si Marcos. Kaya nga. Pero Manong, nabanggit nyo na eto naman marami ring sumasang-ayon sa inyo na mastermind si Bongbong Marcos at saka si Romualdez. No? Ngayon, yung mga options na pinag-uusapan, merong February rally, etc., etc. Pero umuugo ngayon yung impeachment laban kay Bongbong Marcos. Ito ba ay sa tingin ninyo, isa ito sa posibleng magbigay ng... Hindi natin alam dahil busog na busog ang mga congressman. Hanggang ngayon, Gov? Maintain So nila yan. mukhang hindi uusad itong impeachment dito. May milagro naman. Kung pakasakali, may milagro. Kagaya ng panahon ni Paring Erap, wala rin gustong pumirma nun. Nung may pumirma na, pirmahan na lang lahat. So, hindi natin alam kung may awa ng Diyos. Madali lang yan kung may awa ang mga military. Sabihin lang nila, ayaw nilang grabe corruption. Mapapadali. Pero kung wala siya ng konsensya, wala tayong magawa. So sa madaling salita, kasi ang nangyayari ngayon, parang hindi siya nagsasalita ang military. Sa ating mga nababalitaan, parang wala silang pakialam. Yun nga. Yun nga masama dyan. So dapat magsalita sila kung ayaw niyang garapin korupsyon.
Kaso ang hirap dito, balita natin, Gov, pati daw yung mga matataas na official dyan sa AFP, tumanggap na, kaya sila ngayon, hindi na rin nila, wala na dun sa option na basta-basta mapatanggal itong si Marcos Jr. dahil pagka nagkaroon ng malalimang investigasyon dito sa mga maanumalyang flood control project, posible daw ho silang ma-implicate dyan sa issue na yan ng mga maanumalyang flood control project. Tinutolerate nila. Payag sila. And wala yung sinumpaan nila na to protect the state, Oo nga. protect the people. Paano yun, Gov? Kung sasabihin ng military, ayaw namin ng graft and corruption, pero hindi naman sila support sa pagpapababa kay Pangulong Marcos. Okay na yun. Sabihin lang nila, ayaw, basta they'll announce na ayaw nilang graft and corruption in a public place. Okay na yun. Total na pag-usapan na rin manong yung patungkol sa Congress. May isa na namang lumitaw na kilalang personalidad at alam naman ho natin na isa rin ho kayo sa mga kilalang businessman dito sa Pilipinas. Tinuturo ni Congressman Kiko Barsaga na ang pasimuno daw ng korupsyon sa Congress ay etong si Enrique Rason. Ano pong may kukomento nyo ho doon? Wala akong comment dyan. Hindi ko alam yung storya nila dyan. Hindi ko alam kung sinabi. Pero, madugtungan ko lang yung kanina, yung regarding dito sa withdrawal of support na pag-usapan natin kanina, no? Sa tingin niyo po ba, maliban dito sa korupsyon na nangyayari at yung revelasyon ng kanyang kapatid, ito ba'y matibay na dahilan para, hindi tayo nag-aano na mag-withdraw sila ng support. Tayo nagtatanong lang, ito ba'y po pwede na maging dahilan para mag-withdraw ng support ang ating mga uniform personnel? Yung revelasyon ng kapatid ni Amy Marcos regarding sa droga at itong nangyayaring korupsyon sa Pilipinas ngayon, sa tingin niyo po ba enough na reason na ito para mag-withdraw ng support ang MIU? Yun lang, graft and corruption, dapat suportahan nila yan eh. Dahil ninanakaw ng kaban ng bayan. Parang pumapayag na sila kung hindi sila magsalita. Hindi sila dapat tumahimik dyan. Dapat magsalita sila. Saka, manong, dapat no? Huwag na nilang hit na yung maubos pa. Ubos na tayo eh. Ubos. Diba? Ubos na ubos. Ano bang gagawin niyo, military? Ano ba? Naawa na ako eh. Kaya lang, Gob, di ba meron pong isang sundalo isang opisyal ng military na medyo nagbigay ng kanyang opinyon. At ngayon, pinapakasuhan. Hindi ho kaya ito ay isang parang warning sa kung sino man ang bibigay ng opinyon. Kaya ako wag nang mag-withdraw, sabihin lang ayaw nilang graft and corruption. Okay na yun sa akin. Para makisa sila sa taong bayan na ayaw nilang graft and corruption. Kasi manong, yung mga general niya, kaya ayaw magsalita. Alam mo na, manong, di ba? Nakakatamkap ng maleta eh. Di ba? Sabihin mo manong, nakakatamkap pa sila ng maleta? Ewan ko, yun ang sinasabi. Pero hindi maganda yun, hindi sila sasalita. Kaya nga eh. Para hindi totoo yan, kailangan magsalita sila. Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ang Ilocos Sur, nabanggit ninyo na mas maunlad kaysa sa Ilocos Norte. Dalawa na naging presidente dyan sa Ilocos Sur. Ikaw pa lang ang naging gobernador. Bakit? Bakit sa tingin mo, ganun ang sitwasyon ng Ilocos? Dahil wala kaming mga kalukuhan na project. Wala kaming flood control na ghost project. Yun ang kabilin-bilinan ko sa mga mayors. Kaya naman, from the poorest to the richest province na kami ngayon. Dati number 5. Ngayon, kami lang dineclare ng COA na richest province ng Ilocos Sur. So dahil sa mga mayors, tama yung paggawa nila mga project. Basta wag lang ghost project ako sa kanila. So, walang ghost project sa amin. Sa Ilocos Norte, makita mo, wala pa ako nakitang tunay na puro substandard. Yung iba, wala. Wala talagang project. Ghost project. Kasi tama si BBM eh. Maya naman kayo. Mga palpak na project, mga guni-guni. Doon pala sa Ilocos Norte yun. Madami. Kaya lang, Gob, delikado po yung sinasabi ninyo na
number 1 na ang Ilocos Sur ngayon dahil baka mamaya i-claim ni Marcos siya may dahilan niya. Mahilig pa naman mag-credit grab yun. Ano po? Well, yun, hindi naman ako nag-announce kuwa Pero kidding aside po, sa tingin niyo po ba, di ba, isa ho sa mga pinagbibintangan ngayon dun sa Ilocos Norte ay yung kanyang anak na may mga ghost flood Project. control doon na project. Yes. Sa tingin niyo po ba talagang involved si Sandro Marcos dito? Sa nakikita ko, involved. Yun na lang allocable, siya ang number 1 Almost 16 billion. Additional lang yun na pork barrel. Bawal na nga sa Supreme Court dyan Pinagbawal na noon Parang pinalitan lang pangalan, allocable. Pork barrel. So, siya ang pinakamarami. Pangalawa si Speaker Martin Romualdez. Parang bang kanila na yung gobyerno wala silang pakialam, masyadong sabihin mo. So wala po talagang naitayo doon na sa kabila ng 16 billion na allocable sa kanya, wala po bang naitayo talaga sa Ilocos Norte ni isa man lang, kahit man lang tulay? Makikita nyo sa video, na buwabagsak yung mga bato, walang semento. Yung mga ibang ginawa, puro kalukuhan. Yung mga iba, pinatitignan ko ngayon, wala Nandun sa listahan ng Public Works and Highways, lahat ng project doon. If I'm not mistaken, 156 flood control project ang Ilocos Norte. Wala akong makita ni isang matino Ilocos Norte. sa Ilocos Norte. Ilocos Sur kasi ang ganda dyan kasi actually malapit na yung piyesta nila dyan, yung Kanawidan. Pag yung piyesta dyan sa Ilocos Sur, talagang maraming, makikita mo yung culture nila pag na-attend ka dun sa piyesta nila. Kaya masasabi mo na maganda. Isa pang maganda dyan, yung Baluarte nga, ni Governor Chavit. So walang natayong tulay sa Ilocos Norte. Pero sa Davao may natulay, meron siyang nagawa. Di ba no? Bigay lang ng China yun. Bigay lang. Kanya lang Ha? Kanya lang. Yun nga. Yun. Siya daw yun Halahat Kaya naniniwala ko na bangag Alaha ko dahil kiniklaim niya yung hindi kanya. Kiniklaim niya yung sa Davao, yung nanay mo. Kiniklaim niya. Pero yung health money contest, ayaw niya. Bukana bridge. Speaking of bangag, pati ba yung anak niya na si Sandro, confirm bangag din? Hindi ko alam si Sandro. Pero si Bongbong parang ganun dahil kadalasan tahimik. May inisip. Manong, may kumakanin, manong, no? Umigiwi. Kung braso doon, naglalapan. Pag nagkukukain, ganun daw ang... Naglalapan yun. Yun ang mannerism daw yung nagkukukain. Yung iwi siya ng iwi. Yun ang Dubai. Hindi na Arab Emirates. Ngayon po, Manong, na dahil nagsalita kayo, hindi ho ba kayo nakakaramdam ng panggigipit doon sa inyong lugar? Panggigipit po ng national government sa inyong Nagipit lugar? na nga kami. Lahat ng excise tax ng tabako na dapat mapunta sa buong North Luzon, hindi binigay. Muna umupo, 23, 24, 25, 26, wala. Dapat yan, binibigay yan. Wala lahat. Yan yung kapalit ng tulong na binigay mo sa kanya, no? Yung panggigipit. Kay Bongbong Marcos. Hindi lang ako. Buong Ilocan dyan, giligipit. Kaya hindi ko maintindihan Kaya naniniwala ko na sabi ni Amy, nagkukukin. So yung Hindi na tamang pag-iisip. anong yung sinabi niyo buong Ilocanja, no? Meron pa ba siyang suporta kasi dati talagang may solid snort daw Pero Walang solid. ngayon wala na. Walang solid north para sa kanya. Noon lang dahil nga kala ko gagawa siya ng mabuti. Kala ko nagbago na. Wala. Inampisan pa niya ang tatay niya. Oo. 3 years lang Tatay niya, 21 years. Consistent kayo Gov, sa paglalahad ng mga expose, sa pananawagan, sa mga kababayan natin na magsalita. Pero hindi po ba kayo nagtataka? Bakit marami mga Pilipino ang galit naman na, pero
parang masyadong tahimik o hindi nakikiisa doon sa mga hakbangin ninyo. Ang tahimik kung minsan, bigla na lang puputok eh. Tama, tama. Parang bulkan yan. Tahimik, kalma. Biglang puputok na lang. Ano sa tingin nyo yung inaantay ng mga kababayan natin? Meron, pero mas madali kung may makonsensya ng mga military dahil kailangan din ng military support para mahabol lahat yung ninakaw nila. Kung dadaan ka sa proseso, wala mangyayari. Inapoint niya yung Secretary of Justice. Inapoint niya, ano sa appointee niya? Sino? Paano ka magkakaso? Ang Congress, binibigyan niya lahat ng pera. Dahil mukhang kaya hindi kumikilos ang military kong kasi meron din silang ghost project eh. Para mawala nga yung haka-hakang yan, dapat magsalita sila. Kung hindi sila magsalita, maniniwala ang tao dyan. Bottom line ho dito, ang military ho talaga, malaking malaking factor ho sila dito sa usapin ng mga maanumalyang flood control project. Kasi lahat sambayan ng Pilipino umiiyak na sa hirap sa mga ginagawa ng administrasyon na to. Kahit na ano pang sabihin nila na ang Pangulo nagbulgar, mahiya naman kayo, hindi ho yun ang ibinabalita sa atin ng mga recent development na kung saan walang mga big fish, yung mga nai-implicate, lalo na yung mga kaalyado nila, yung mga naging gabinete, mga naging tauhan ni Marcos Jr. Nasa ibang bansa na, kagaya nitong si Bunuan, siya may napangandaman din ng mga gilap, si Traigi Bolivar at itong si Adrian Bersamin, hindi na natin malaman kung nasaan. At yung si Cabral nagurgur na, at itong si Saldico na kung saan 3 taon naging appropriation chairperson, itong si Martin Romualdez na pinahintulutan naman ni Marcos Jr. Nasa ibang bansa ngayon at hindi ho nila mapauwi-uwi. Ang bottom line dito, pagka hindi pa ho talaga nasolusyonan itong problema na to ng korupsyon sa ating bansa at base ho sa ating nakikita, wala hong konkretong hakbang ang ginagawa ang administrasyon para matapos na ang maibalik na ang tiwala ng mga investor, ng mga ordinaryong mamumuhunan, mga Pilipino, mga manggagawa sa ginagawa sa ating pamahalaan. Wala pa ho tayong nakikitang konkretong hakbang ng pamahalaan para talagang mabalik yung trust and confidence ng sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat dyan. Maraming salamat. Mahal natin ang Pilipinas. Nasa Nasa 49 minutes mark ho tayo dito sa video na to ng mga banateros. Punta ho kayo sa Sunshine Broadcast kung gusto yung matapos yung interview nila yan dito kay Manong Chavit Singson. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Saludo.